Ginawa tayo ito, sharp ito, pero naka-convert na yung mainboard nito sa ibang board. Tapos ang naging problema nito, bubukas ang backlight pero blanco yung screen, ayaw magkaroon ng display. So chinek natin, nagpo-protect yung kanyang BGH BGL. So malalaman nyo yung unit kung nagpa-function yung kanyang DC to DC. Kagaya nito, mayroong naka-indicate dito na BGH BGL. So gagawin nyo lang, pagsaksak mo, standby muna siya. Tapos mag-abang ka ng tester dito, power on mo siya. Pag may lumabas na supply 1 volt, 3 volts, ay ibig sabihin nagpo-protect yun. So gagawin mo lang, hahanapin mo lang yung circuit ng BGH nya. Pagkagaya nito kasi pumapasok yung ating BGH BGL sa source scope natin, papasok sa side scope. Kasi yung ganitong klaseng panel ay mayroong side scope yan. So bali apat yung source scope nito. So ang ating signal na papasukan niya itong side na ito. May side scope yan dito. So ginawa natin dito dahil sa nagpo-protect siya, ayaw magtuloy. Una natin gagawin, check lang natin itong source scope. Mula dito, check nyo hanggang dito sa may mismong nakadikit sa salamin. Titingnan nyo lang kung may sunog. Tapos, kung wala namang sunog, try nyong i-cut yung circuit na yan. Kagaya nito, try nyong i-cut. So, sa akin kasi ito yung kinat ko. Kasi nga nakita ko yung problema niya kaagad. Ito, mayroong spot dito sa source scope natin. So makikita nyo, butas na yung cuff na yan. Pero nagawan pa natin ng paraan yan. Yan o, butas yan o. Yan, butas yan. Tapos yung isang circuit dito, pinutol natin. Tapos pagdating dito sa kabila, pinutol din natin yan. Yan, pinutol din natin ang circuit na yan. Pagdating dito sa taas, pag sinundan nyo yan, putol din yan dito, pinutol din natin yan. So buti na lang itong circuit na ito ay BGH, no? Yun o, BGH siya. So pag sinundan mo yan, yung circuit na yan ay dalawa. So dalawang circuito yung pumasok dito na BGH. Okay, so yung kinat natin, sinukat ko yan ito, BGL ito. So may isa pa tayong BGL na pumasok, ito. Yan, ito, BGL din ito, pumasok din yan doon sa ating source scope. Ito naman siya, BGL. So, kinat natin yung isa dito, yung isa hindi kasi wala namang damage. Tapos, nung nilinis natin yan, tapos naglagay tayo ng varnish para maiwasan ulit natin yung short circuit dyan. So, nilagyan natin ng varnish yan. So, ganun lang. Pag nagkaroon ng problema yung source scope nyo, try nyo muna siyang linisin. Tapos tanggalin nyo lahat ng mga shorted, yung mga sunog, tanggalin nyo. Tapos try nyo siyang paganahin kung gagana pa yung unit. Pag hindi, ibig sabihin nun malala yung naging problema niya. Kailangan yung mag-bypass mula dito papunta sa side scope. Pag yung unit nyo ay mayroong side scope. Pero pag ang unit nyo walang side scope, source scope lang tapos wala ng side scope, so yung mga ganon, negative sa repair. Kung kaya nyong i-jumper sa dito lang, so pwede. Pero pag hindi, negative na sa repair. Kailangan na ng banding machine. Pero yung ginawa natin dito ay na-repair pa naman natin. In-open circuit lang natin yan. Tapos testing natin. Titingnan natin kung magno-normal, no? Yun. Yan, nag-backlight na siya, oh. So tingnan natin. Yun, mayroon pa siya, oh. Okay pa siya, di ba? So ibig sabihin niyan, kahit hindi tayo mag-bypass sa side scope, ay okay lang siya. Kahit naputol natin yung isang circuit na yon at wala tayong ginamper, ay pwede pa siyang gumana. Okay? Kasi mayroon pa siya isang BGH na pumasok din doon. Okay? So ayos na siya. Ayan, oh. Nakalagay dyan ay no signal. Yan. So tips ko lang sa mga ganitong problema, pag may spot kayong nakita, linisin nyo lang. Pag may sunog kayong nakita, linisin nyo lang yung circuit ng sunog. Tapos try nyong paganahin kung gagana pa. Pag hindi, kailangan nyo siyang i-bypass. Okay? Sa susunod ulit natin na video.